President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convenient hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, We the recognize gentleman Senator- is out of Senate order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the House. So nakita na po natin kahapon ang drama dyan po sa Senado. Nako, talaga namang pinagpipilitan po nitong si Marcoleta na siya po ay merong motion na ito pong baguhin daw po ang rules at itong mga senador ay makaboto at makadalo sa mga hearing o makadalo sa mga kanilang meeting sa plenaryo kahit po online lamang. Totoo naman nangyari yan noong panahon ng pandemya, nakita natin yan. 'Di ba? Nakita natin mga hearing, meron po talagang online. Kasi nga po, may pandemya. Pero ngayon, na wala namang pandemya, tapos nang matagal ang pandemya, itong si Marcoleta ay pinagpipilitan po itong pagdalo online ng mga senador. Dahil nga po tingin ko nanganganib na itong si Marcoleta ay maaring baka makulong, o kaya itong si Jinggoy ay makulong, o kaya itong si Cheese, o kaya itong si Joel Villanueva. So inaagapan na kaagad nitong si Marcoleta na magkaroon po ng ganyang rules para nga naman kung sakaling makulong silang apat, kasama pa si Bato, ay makakaboto sila. Kaya lang hindi po nila mao-11 ang solid block. Ang solid block o yung 11 po na minority, hindi po nila ito mao-11, hindi nila ito maloloko, hindi nila ito maiisahan. At alam niyo po, marami po ang nagtatanong bakit nga po ganito ang gusto nitong majority, kahit nga ang ating Senator Erwin Tulfo napapatanong. Ngayon, maaring ito pong aking ipapakita sa inyo. Ito po yung dahilan. At ito po ay tinatawag nilang Operation o Project Firewall. Ito po yun, Project Firewall. Isang umano'y confidential na dokumento ngayon ang umiikot po online. At kung totoo ang laman nito,
naku po, napakabigat ng implikasyon nito sa political issue, sa political na usapin ng ating bansa. Ang pangalan po ng dokumento, Project Firewall. At ayon sa nakasa dito, may umano'y plano para kontrolin ang public narrative, ilihis ang atensyon ng publiko at pahinain ang momentum ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero ito po ang tanong, totoo ba ito? O isa lamang itong gawa-gawang papeles o AI? Ngayon, pag-usapan po natin. Ayon sa dokumentong kumakalat, ang objective umano ay if impeachment cannot be stopped procedurally, it must be neutralized politically. Ibig sabihin daw po, kung hindi mapipigilan legally ang impeachment, kailangang pahinain ito politically. Isa sa pinakamatinding bahagi ng dokumento ay ang tinatawag nilang media, environment saturation, digital influence operations, at public fatigue operations. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag sobra-sobra na raw po ang issue, hearing, bangayan at online warfare, mapapagod ang publiko hanggang mawalan na ng interes sa impeachment issue. At hindi lang yan, nakalagay din umano sa dokumento na dapat i-amplify online ang mga narrative gaya ng weaponized impeachment, political demolition at selective accountability. Kaya ngayon, marami pong netizens natin ang nagtatanong, kaya ba sunod-sunod ang political controversies ngayon, may coordinated strategy nga ba? Pero klaruhin natin mga tropa pips ko. Sa ngayon, wala pa pong official verification kung authentic ba talaga ang dokumentong ito. Wala ring official signature o confirmation mula sa mga involved personalities. Kaya dapat maging responsable tayo sa pag-aanilisa nito. Pero kung totoo man ito, napakalaki nitong usapin dahil hindi lang politika ang involved dito, kundi public trust at democracy mismo. Ngayon, kayo po, ano po sa tingin nyo, mga tropa pips ko dyan, totoong leak strategy document ba ito o isa lang itong malaking psychological operation? Comment nyo po yung inyong mga opinion sa baba. At kung eto nga po ay totoo, alam nyo ang daming patunay kung tutuusin dito po sa project firewall na ito, kung ito po ay totoo at ito po ay talagang ginagawa na nila ngayon, parang magmumukha talagang totoo itong dokumentong ito. Bakit? Nakita naman natin talagang grabe po ang ginagawang issue ngayon sa Senado. Nakita natin grabe po ang bangayan sa Senado. Bakit? Inuunahan ng mga majority ang kaguluhan. Nakita nyo naman kung ano ang nangyari sa pag-atake daw sa Senado na gawa-gawa lamang. Nakita natin na ang Sergeant at Arms na si Plaska talagang dinurog po yung salamin ng Senado para lamang pagmukhain na meron pong atake sa Senado. Kahit na wala namang ginagawa ang mga NBI at ito naman po ay naka-standby lang, talagang ginawan po nila ng issue at gusto po nilang palabasin na ang Senate ay under attack. Kaya nga po, katulad po nito, meron pong ganitong mga papeles na lumalabas, naka-flash sa inyong screen. Ito po ay isang malaking issue kung totoo. At alam naman natin na itong si Alan Peter Cayetano ay isa pong propagandist at magaling po talaga itong magpayo kung paano po bibili ng mga media at tinuturuan niya si Banat Bay at si Mocha Yuson sa isa pong event. Meron po tayong video niyan at marami na pong nakapanood niyan. Ngayon, yung pong mga kaguluhan ay sunod-sunod. Una, doon sa Senate is under attack. Pinalitan ng ating Senate President. Lumabas si Bato, tumakas si Bato.
Tapos nagpalabas ng napakapangit na video etong si Amy Marcos. Ang dami niyang inaakusahan. Kinakalaban niya si Tito Soto. Kinakalaban niya ang minority. At meron pang pinalabas na issue na Noel. Tapos ngayon po, si Marco Beta ay pinipilit po na magkaroon po ng rules na ang mga senador ay pwedeng makaboto at pwede pong sila ay mag-online lamang at makadalo sa mga hearing, makadalo sa plenaryo. Kahit po walang pandemya. Pinaka-worst na nito baka gumawa po ng pandemya ang majority para lamang mangyari yan. Kasi talagang sila po parang mga desperado na ang galawan at gumagawa na po sila ng mga drastic measure para lamang talaga sa ikakapanatag nitong si Bato de la Rosa at ng 4 na posibleng makulong po na mga senador. Kaya ito po, yung Project Nightfall nitong si Alan Peter Cayetano, ito nga ba talaga ay may katotohanan o wala? Kasi nga po, kung ang pagbabasehan natin ay yung mga nangyayari ngayon, mukha siyang totoo. Kaya kayo na po ang humusga mga kababayan ko kung ano po ang inyong masasabi dito sa Project Nightfall po. Pinapalabas po na ito Salamat naman doon sa nagbigay sa atin ng link na ito at nakita nga natin na binasa natin at kaya naisipan kong i-vlog. Ito pala ang posibleng dahilan kung bakit po napakagulo ng Senado natin ngayon. So, tignan natin kung ano ang magiging reaction dito ng mga senador. Kung totoo ba ito o hindi. Kung ito ba ay talagang ginagawa na nila ngayon or hindi. Kasi talagang napakagulo po ng Senado. At alam nyo, ang talo dito, taong bayan. Kasi kapag po naiba na po ang naratibo at nawala na po sa issue ng impeachment ang ating mga focus ngayon, posible po na yung pong mga ninakaw sa atin, sa kaban ng bayan, yung mga confidential at intelligence funds, yan po ay posibleng maging thank you na lang. Wala pong hustisya ang kaban ng bayan. Sino ang tatamaan yan? Tayong mga Pilipino. So, tignan natin ano ang mga susunod na pangyayari. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, momo at chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you.